Magkapatid na Rimulya, mga kababayan, si Secretary John Vic Rimulya at itong si Ombudsman Boying. Mga kababayan, meron daw di umanong dalawang magkapatid sa Kongreso, mga kababayan. Ay sumubok na busalan ang magkapatid na Boying at John Vic Rimulya. Dahil ba ito sa Cabral Files, mga ka-GP? Well, mga kababayan, yan ang pag-usapan natin. Dahil dito po, meron ako nakita, mga kababayan, na isang balita. Ayon dito sa Abante. Yon. Dalawang magkapatid sa Kongreso daw di umano na sangkot sa flood control scandal ang umano'y nasa likod ng 1 bilyong tangkang panunuhol sa magkapatid na sina DILG John Vic Rimulya at Ombudsman Boying Rimulya. Ang tanong ko naman dito, mga kababayan, sabi nyo may tangkang manuhol. Hindi kaya ito lang din, pasikat lang din, John Vic, Ombudsman Boying? Kasi ganito, mga kababayan, minsan naiisip ko, yung mga politiko gusto na lang din magpasikat eh. Gusto na lang din talagang laging laman ng periodiko, laging laman po ng mga balita. Kasi inaantay ko, mga kababayan, humihina na ba ako, Sir Leo? Inaantay ko kasi nasabihin nila kung sino yung mga pangalan nito at bakit hindi nila kasuhan. Unang-una, mga kababayan, 1 billion. Diba? 1 billion. Kung tinangkakang suhulan, that's bribery. So bakit hindi nyo ngayon ipakulong? Bakit hindi nyo kasuhan yung tao na yon? Para mapahiya. Para yung mga taong yun ay hindi natularan. Diba? Meron pala kayong alam. Tangka kayong suhulan. Pero wala namang kaso. Pero may balita. Balita na kayo ay tinangkang suhulan. Ano mangyayari dyan sa balita na yan? Balita lang. Pero, mga kababayan, tatakbo ba yan? Magpo-prosper ba yan? Magpo-progress ba yan? Wala. Nakakainis to mga politiko na to eh. Sa totoo lang. Iba yung atake ng iba, di ba? Iba yung atake ng mga ibang vlogger. Uy, may tangkang manuhol dito. Kaya Ombudsman Boying at kay Secretary John Vic. Sa akin iba atake ko dyan, mga kababayan. Bakit kailangan nyo pang sabihin sa media yan? Dapat, kung tinangka kayong suhulan ng sinasabi nyo, magkapatid din, mga kababayan, na congressman nakasangkot sa flood scandal o flood control scandal, dapat, kasuhan nyo na to. Dapat tong mga to, mga kababayan, ay hindi na pinapatagal. Oh, 1 billion yan. Kung ako sa inyo, tinanggap ko. Di ba? Tinanggap ko yung 1 billion, pero may camera. Oh, napakahina nyo naman. Nandiyan kayo sa pwesto. GP, kanina lang, kambi ka kay Boying. Ibang usapan yun. Ibang usapan to. Diba? Ibang usapan yung kanina, kay Lipiste yun eh. Ibang usapan naman to. Kasi mga kababayan, nakikita ako dito, ano to, nagpapasikat lang kayo. Hindi nyo na alam yung proper na dapat gawin. Yung immediate action para sa bagay na ito. Bribery, maliwanag eh. Oh. GP, hindi daw diretso yung bribery, attempt lang through a person. Okay, hindi diretso. Pero nagsasabi ni sila, magkapatid daw sa Kongreso, guys. Hindi naman ito pinanganak kahapon to mga to eh. Diba? So kung sinabi mo na magkapatid sa Kongreso, meaning alam mo. Bluetooth disconnected. Alam mo kung sino yung mga tao na yon. Oh, bakit walang immediate action? Ang action nila na immediate is magpa-media? Oh.
Ma'am Carmelita Syok, 'di ba? Ganyan din ang ginawa ni Libiste. Kunwari merong nagbibigay ng pera sa lamesa ni Libiste kaya sumikat. Baka gusto Sir GP dagdagan pa yung yan na nga po eh. Ang ano diyan, ang nakikita ko parang ano ba 'to, nakikipag-bargain ba kayo? Ha? Kaya pinalabas nyo to sa media para yung offer sa inyo ay tumaas pa. Dapat hindi nila sinasabi na sinusuhulan. Parang pabida lang sila sa taong bayan. Correct. Sinasabi nila na sinusuhulan sila. Wala naman silang kinakasuhan na taong nagsusuhol sa kanila. Anong klase yun? GP, hindi daw tatayo ang kaso kasi hindi actual yung bribery. Guys, kung merong tao, ganito lang yan, Ma'am Ine. Anong klaseng suhol ba to? O sabihin natin hindi actual yung tao na 2 congressman. Kunwari, tao lang nila. Mga kababayan, di ipitin nila yung tao na middleman na nagsusuhol sa kanila para yung tao na yon ituro talaga, 'di ba? Itong yung mga kongresista talaga na gusto silang suhulan. Paano nila maaabot yun kung hindi nila kukunin itong nasa gitna? Sa totoo lang naman, maraming paraan na mahuli ang mga nanunuhol. Ano yan, magkapatid versus magkapatid? Totoo, di ba? Maraming paraan para mahuli yung gustong manuhol. Kunin mo yung inutusan. Kunin mo yan. Tapos pitpitin mo yung itlog. Di ba? Diyos mio, nagpapaingay lang eh. Para tuloy, ano ba, tatakbo ba kayo ng presidente, vice president sa 2028? Yun nga po, that's my point. Rosario Estoche. Sir GP, hindi naman daw personal na humarap sa kanila, may inutusan. Kaya nga, may inutusan. Kunin mo yung inutusan. 'Di ba? Kasuhan mo yung inutusan. Imposibleng hindi yan kumanta. Pitpitin mo yung itlog. 'Di ba? Madali lang naman malaman yan eh. Pangalanan mo sino yung inutusan. Pag na-media yon, mga kababayan, 'di ba? Syempre, kakalkalin na yan. Pag nakalkal yan, dahil mapapahiya na sila ngayon, mga kababayan, imposibleng hindi pa umamin yung mga yan. Pakantayin nyo! Diyos mio, kung walang action, wala rin kakanta. Nangangamoy Rimulya sa 2028. Nagsabi ng buwan binasuhol yung pangalan, di masabi. Ay nako, mga ka-GP Natics, minsan kasi nauulol lang din ako sa mga balita na to. Kasi nga, sabi rito, kinumpirma ni John Vic sa publiko nitong Biyernes, Enero 16, magkapatid ang sumubok sa magkapatid. Tabla ang 1 billion. Binabanggit yung kapatid daw. Unang binunyag ni Sec John Vic ang tangkang panunuhol sa kanilang magkapatid sa Politico Talks ng Billionaire News Channel kung saan sinabi niyang may middleman na nag-alok. Ba't di nila kinuha yung middleman? 'Di ba? Ng 1 bilyong piso kapalit pagpapatigil ang investigasyon sa flood control scandal. Kasunod nito, isiniwalat niya na muli silang tinanggang suhulan kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Mga grupo umano mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nasa likod ng mga tanggang panunuhol. DILG Secretary ka, ombudsman yung kapatid mo. Buwisit na yan. Tapos ang hina nyo kunin para mapaamin itong mga to. 'Di ba? Para mapaamin itong mga to. Ano lang ata to mga kababayan eh. Ano to, Jollibee din kayo? Bida-bida? Kung hindi pa rin kumanta ang middleman, yung itlog na putik pitikin.
Kaya minsan nawawala yung tiwala ng taong bayan. Ngayon nga naghahanap ang taong bayan ng mga 'di ba? Ng magiging accountable sa mga usapin ng control scandal. Tapos maglalabas ka ng balita na ganito, mga kababayan. Hanggang doon na lang yung balita. Parang feeling ko tuloy pinaano lang para mapagtakpan lang na walang napakulong nung December. Ha? Hanggang ngayon, matatapos ng January, wala pa rin napakulong. Parang feeling ko, mga kababayan, dinadivert lang nila yung attention, something like that. Para hindi po sila hanapan ng mga sinasabi nila nung nakaraan. Di ba? Even Boying Rimulya, sinabi niya, ayaw ko na magsalita sa bagay na yan kasi nami-misinterpret. Tama naman. Dapat hindi talaga kayo nagsasalita ng tapos. Yung itlog, hindi pa nangingitlog yung manok Binibilang nyo na kaagad Oh. Oh, kaya nga GP, di ba kung meron dapat sabihin, parang pasikat lang totoo. Oh. Diyos ko. Oh, sabi nito, clue naman. Baka meron kang alam na magkapatid. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, madali namang malaman, no? Syempre, ayaw natin din magpangalan. Syempre, kung sila nga ayaw magpangalan Pero kung tayo po, mga kababayan, ay maghahalungkat, ang clue, ganito lang naman yan magkapatid. May kinalaman sa flood control, mga kababayan. So yan, hanapin nyo kung sino yung mga kongresista na magkapatid at may kinalaman sa flood control anomalies. Oh, yan ang magiging clue ninyo. Di ba? Yan. Ilan lang naman yung magkapatid dyan sa kongreso na may kinalaman sa flood control. Sabi ni Kumam Corazon Taiko, may makukulong nga ba na big fish? Hindi ko rin alam Pero sabi nila next week daw, meron na daw hahahinan, 'di ba? Hahainan, sorry, ng warrant of arrest. Sana totoo na 'yan, 'di ba? Oh, sabi ni Ma'am Elizabeth, Ma'am Irma ka po yan. Ayaw ko magpangalan. Bahala kayo dyan. Ayaw nga nila pangalanan Ayaw ko rin. Ha? Hindi, madali lang talaga. Madali lang talaga, promise. Di ba? Ewan ko. Para suspense daw. Para mayroon daw next serye. Sir Liho. Di ba? Para maging ano daw yan, parang teleserye ala Tanggol. Oh. 'Di ba? Hindi, Ma'am Rosalinda Bautista sa Congress daw, hindi siya Senado. Congress, magkapatid. Kongreso, hindi po Senado. Oo. Okay. So, ayan. Bahala na kayo dyan kung sino yan, mga kababayan. Naiinis lang ako. Kaya mo kinontent, GP, naiinis ka lang. Hindi kasi, mga bahagang buntot Ang taas ng mga pwesto sa gobyerno, ombudsman, tapos, secretary ng DILG, ayaw magpangalan. Diba? Sabi ni JRS Channel, meron naman yan makukulong, di naman tumitigil ang Pangulo para panagutin ang mga may sala. Ako naman naniniwala, no? Pero mas maniniwala ako kapag meron na talagang napakulong. Ganito lang na lang, Sir GP, hayop ba to? The Who. Oy, walang magagalit sa akin kung binibira ko na naman tong si Boying at si John Vic Naiinis lang ako dun sa kanilang mga, alam nyo yun, gwapo naman kayo. Alam naman namin yun, crush ka pa nga ni Harry Roque, di ba? Pero wag naman ganito kasi umaasa ang taong bayan. Kumbaga para sa amin,
babanatan namin kung anong mali dun sa mga gawa ninyo. Mali naman talaga eh. 'Di ba? Naghahanap nga kami dito ng kahit papano makakapagpalubag ng loob sa mga kababayan natin eh. Ang hirap kayang ipagtanggol mga kababayan. Ang hirap depensa tapos ganito makakita. Kayo yung kakampi namin eh. 'Di ba? Pero makikitaan namin kayo mismo taliwas dun sa gusto ng taong bayan. Pinakamalaking balyena nasa ICC, yung mga nasa ibaba niya, mga tuna fish na lang. Hayop nga. Oo. Aso yan kung tumahol. Yap, 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 yap. Hindi ko alam. Hindi, chillax lang ako, Ma'am Elizabeth. Alam nyo naman, mapagbiro lang ako eh. Ganito lang ako, pero ganun talaga. Bibirahin ko talaga itong mga to. Visit. Kakainis. Oh. Ayaw magpakita ng tapang. Kung hayop to, buhaya ba to? Nasa north or south? Yung butanding naman nasa Austria. Sabi, napakagaling mo magsalita. Akala mo naman ganun kadaling magkaso. Grammar mo nga hindi mo maitama. Hoy, grabe naman to si Tarana. Okay, ikaw na magaling Tarana. 'Di ba? Ganito lang yan, Tarana. Kung ayaw mo na etong sila Boying Rimulya ay ma-criticize, no? Dapat gumawa sila ng tamang hakbang. Unang-una, dapat hindi na nila nilalabas itong balita na to. Ay, may nagtangka sa akin magsuhol 1 billion sa aming magkapatid. Magkapatid din yan. O, sinabi mo na magkapatid yan eh. Tapos sorry, sinabi mo na 1 billion tapos ngayon ayaw mo magkaso. 'Di ba? Maliwanag na bribery 'yun. So kung ayaw mo magkaso, kung takot ka, huwag ka na magsalita. Oy, tara na. Ha? Anong grammar sinasabi mo na mali? Sige nga, sabi mo nga, tara na. Oh, tara, uwi na tayo. Binigyan pa tayo ng agam-agam. Walang malasakit ng mga politiko sa kapwa nila mga Pilipino. Hindi nyo nagigets yung ano ko, kaya ka siguro nagagalit na ganyan tara na. Di ba tagapagtanggol ka rin ni Pangulong Bongbong Marcos? Gusto mo rin si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba ang gusto natin mga kababayan, makuha talaga natin yung simpatsya ng tao. Gusto natin ma-please sila. Although hindi natin mapiplease lahat ng tao, pero gusto natin as much as possible, gusto ng Pangulo, mga kababayan, na yung mga kababayan natin ay masatisfy. Paano mo masasatisfy? Gusto ng Pangulo na masatisfy ang Pangulo, yung mga tao na nasa paligid mo, dakdak ng dakdak. Diba? They told na binabribe sila ng 1 billion. Sinasabi nila, na magkapatid itong nagbabribe sa kanila, nagtatangka. Oh. Bakit hindi nila pangalanan? Bakit, mga kababayan, nauuna ang pagpapamedya bago yung kaso? Dapat kaso muna bago media. Ganito lang yan na Miss Tarana or Sir Tarana. Kung ayaw mo manood dito, okay lang naman. Wala namang problema yun. Diba? You are entitled to your own opinion and I am entitled to my own opinion. Okay? Oh. Ganun lang yun. Hala, kawawa naman ng mga balyena na ihalin tulad pa sa piranha. Ako na, Diyos mio Marimar. Dapat ang maging ombudsman si Attorney Luis Trujinki, mas matalino at mas magaling. Oh.
Hindi, okay lang, wala namang problema. Hindi ko naman pinipersonal si Tarana. Kaya lang, mga kababayan, sabi niya kasi dito nagmamagaling daw ako. Hindi ko naman daw maitama yung grammar ko. Hindi ako nagmamagaling. Hindi ako magaling. Yan ang totoo, hindi ako magaling. 'Di ba? Hindi ako magaling pero nandito ka nga eh. Nanonood kasi tayo, mga kababayan, sabi ko nga kanina, karapatan natin na magsalita. Nakikita nating mali, ayaw pa ba natin na merong mga taong pumupuna? Ang gusto nyo lang kasi, yung maririnig nyo ay magaganda sa mga pandinig ninyo. 'Di ba? Yun ang gusto ninyo eh. Gusto ninyo yung kumakanta, mga kababayan, na maganda sa pandinig nyo, yung ganon. Yung mapi-pleasure yung mga tenga ninyo, ganun ba ang gusto ninyo sa mga pinapanood ninyo? Hindi ako klaseng tao na ganun. Nauuuhan kayo, mag-oo lang ako ng mag-oo, 'di ba? Doon sa mga ginagawa ng mga politiko na to. Besides, lagi kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, yung mga politiko na to, ano lang to eh. Hindi tayo dapat na maging panatiko dito sa mga to. 'Di ba? Yung mga politiko, they come and go. Hindi nga tayo kilala ng mga yan eh. Kapag mali, banatan. Kapag tama, ipagtanggol natin kung ano yung tama. Kanina, sabi ko nga sa inyo, pinagtatanggol ko si Boying. 'Di ba? Although masakit na yung lalamunan ko, guys, ha. Pero ngayon, mali yung kanyang sinasabi. Gusto nyo ipagtanggol ko pa? Gusto nyo sakyan ko yung, "Uy, grabe naman yan. Meron nagbabribe ng 1 billion. Diba? Ganun lang yun. Mga kababayan, huwag nyong asahan na lahat ng gusto nyong marinig na yun lang. Ang gusto nyong marinig yung magaganda. Huwag nyong asahan. Tama po. Tama po. Hindi po ako ganon, mga ka-GP Natics. Basta ako, pag may nakita tayong mali, tirahin natin. Huwag tayong palaoo ng palaoo. Ha? Hindi tayo santo. Hindi rin santo yung mga yan. Huwag nating luhuran yung mga politiko na yan. Pag mali, banatan. Oh. Di ba? Magaling ka, GP, you're not sick, right? Oo. Hindi ikaw, GP, na sinabihan ng sinabihan GP. Hindi ikaw sinabihan GP ibang tao. Sino 'yun? Hindi ako yung sinabihan ni Tarana. Sabi niya gano'n, mga kababayan. Nagmamagaling daw ako. Tapos hindi ko naman daw maayos yung grammar ko. Okay lang sa akin kung hindi maayos yung grammar ko. As long as naiintindihan ako. Okay naman yun. Wala namang problema yun. Hindi ako perfect, mga kababayan. At hindi po madali na magsalita ng live. 'Di ba? Hindi madali. Lalong-lalo na kapag masakit ang lalamunan mo. Oh. 'Di ba? Hindi madali, mga ka-GP Natics, sa totoo lang. Pero hindi ako galit sa iyo, Tarana. Okay lang 'yan. 'Di ba? Okay lang 'yan. Opinion mo 'yan eh. Entitled ka diyan, walang problema. Pero sasagutin ko 'yan. Alangan naman, papahuli ba ako, papakabog ba ako pag alam mo nasa tama ako. 'Di ba? Ngayon ugali ko, di ako titigil hangga't alam ko tama ako, paglalaban ko 'yan. Di ba? Sabi ni Charito Sambrona, ka-GP, pag mali batikusin, pag tama purihin. Hindi dapat tayo maging panatiko. Correct.